Okay, so this time marunong na kayo mag-open ng ating POS version 7 dito sa ating Google Chrome. Next naman, aralin na natin isa-isa yung mga sections ng ating POS. Okay? So, marami tayong sections dito. Kailangan nating isa-isahin. So, simulan natin sa stops and payroll. So, importanteng ito yung mauna kasi dun sa iba nating sections, kailangan natin ng registered staff dito sa ating program. So, mag-create muna tayo ng stops. Okay, so paano ba yan? So, under this section, meron tayong makikita mga tabs dito. Staff list, advance and deduction, payroll, employee ledger, and commission. So, isa-isahin natin yan. Simulan natin sa pag-register ng stops. So, dito lang yan. So, staff list, then click mo yung add staff. Pag na-click mo ng add stops, meron kang fill upan sa ilalim. So, pangalan, dito, kunyari ako. Then, position, let's say admin. So, any position, isulat mo na lang. Then, restrictions natin, admin. Then, standard payroll, mamimili ka lang dyan, monthly, semi-monthly, weekly rate, daily rate, or commission-based. So, piliin muna natin yung semi-monthly. So, ito yung kinsenas katapusan. Then, magkano yung sahod mo? Let's say, 10K. Then, lagyan mo ng check yung checker box mo kung kasali ka dun sa mga pwedeng maka-receive ng commissions. Pagka hindi, wag mong lagyan. So, paliwanag ko rin sa mga susunod na video kung paano na-generate yung commission dyan. Then, sa deductions naman, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, pwede mong lagyan. Kunyari, monthly mo sa SSS is 500, lagyan mo lang ng check dyan. But since semi-monthly yung salary natin, kunin lang natin muna yung kalahati. So, 250 lang muna yung ikaltas natin. Tapos, sa next naman yung another 250. Kasi 2 beses kang susweldo sa isang buwan. So, kalahatiin lang natin. Okay? Ganun din sa PhilHealth. Ganun din sa Pag-ibig. So, hindi ko alam kung magkano yung exact. So, yan lang muna yung sample natin. Then, click mo yung save. Meron na tayong na-generate na first. Then, gawa pa tayong isa. Let's say, next natin si Michael. Position niya, graphic artist. Then, admin, monthly salary. So, sabihin na natin weekly rate naman siya. So, weekly siya sa sumisweldo ng, let's say, 5K. 5,000. Then, wag tayo maglagay ng deductions. Kunyari, wala pa siyang ganyan na binabayaran. For example lang. Then, include. Then, click save. So, meron na tayong dalawang registered user stop dito sa ating POS system. Now, pag-aralan natin paano naman yung payroll. So, ito yung kadalasan ginagamit sa mga pasweldo. Okay? So, paano ba yan? So, mag-generate ka ng payroll para meron kang payslip. So, generate payroll tayo. Click mo lang to. Generate payroll, lalabas to. Then, click mo kung kaninong payroll yung asikasuhin mo. So, Lito. Kay Lito, ito yung basic nating dinefine kanina. So, mga deductions, magkano yung sweldo. So, nakalagay yan dyan. Then, period from period to. So, para saang period yung payroll na gagawin mo. So, since kinsenas katapusan tayo at June 27 na ngayon, so, gawin natin yung para sa 16/30. So, ayan. So, June 16 to June 30. Then, salary type. So, automatic na, naka-default na yan. Tapos, semi-monthly, 1,000. Tapos, makikita mo sa kanang side yung summary nung ginawa natin. So, base pay, 10,000. Then, meron tayong mga deductions na 750. Kasi, tag to 250 yung kaltas natin sa sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, ang matitira is 9,250. Then, save payroll na tayo. Yan. So, meron na tayong payroll na pwede nating bayaran kung oras na. Kunyari sa 30 na, click mo na yung mark as paid. So, itong mark as paid na to, pag pinindot mo yan, ibig sabihin, nagbayad ka na. Okay? So, since hindi pa tayo magbabayad, wag mo muna nating pindutin niya kasi 27 pa lang eh. Tapos, ito naman tayo sa advances and deduction. Sa advances and deduction, click mo lang yung pangalan ng magba-advance or may deduction. So, ako ulit, Lito, cash advance or deduction or bonus. So, cash advance tayo. So, cash advance, magkano? Let's say, 500 pesos. Save. So, makikita mo na sa gilid yung deduction na 500 pesos. So, since yung deduction na yan is cash advance sa Tagalog bale, ibig sabihin nagbibigay tayo ng pera sa employee natin. So, dahil naglabas tayo ng pera, makikita mo dapat sa dashboard yan. So, pag pumunta ka sa dashboard, merong total expense recorded na 500. So, yan yung ating net profit. Ngayon, titingnan mo, saan nanggaling yung 500? Baba ka lang. Makikita mo dito sa
expense record. So, June 27, merong nag-cash advance. Lito, cash advance, 500 pesos. Okay? So, yun yun. Yun yung 500. So, recorded siya sa system. Then, balik tayo. Pag tinignan mo naman pagka bumalik ka sa payroll, makikita mo, bawas yung sweldo. Yung sa sweldohin niya dapat na 9,250 ba yun? Ano na, 8,700 na lang. Kasi, nadagdagan ka ng cash advance. So, 8,750 na lang. Then, advance and deduction ulit tayo. Try naman natin yung deduction. So, magkaiba yung cash advance, magkaiba rin yung deduction, magkaiba rin yung bonus. So, sa deduction, magkano yung ilalagay natin? So, deduction, absent. So, magkano sa absent? So, let's say 600. So, another bawas na naman sa payroll mo yan. Pero, hindi yan mag-a-appear sa dashboard kasi wala ka namang nilabas na pera. So, 500 pa rin yung ating total expense. Pero, pag sinilip mo yung ating payroll and payslip, makikita mo, bawas ulit. So, net pay na lang niya, 8,150. Kasi nga, yung deductions niya, malaki na. 1,850. Okay. So, ganun yung pagkakaiba nila. So, ngayon, try naman natin yung isa pa. Yung bonus. So, ano ba yung pagkakaintindi mo sa bonus? So, ito yung, syempre, plus naman to. Hindi naman to magmaminus. So, kunyari may bonus siya na 1,000. Kunyari may good performance siya, i-increase mo siya ng sahod na 1,000. So, plus naman to. So, click save. So, green siya. O, tingnan mo kasi may nadagdag kang bonus. Okay, so silipin natin yung dashboard. So, sa dashboard, hindi pa rin yan mag-a-appear. Mag-a-appear lang yan kapag pinindot mo na yung paid sa payroll natin. Silipin ulit natin yung payroll. So, sa payroll natin, bumalik na tayo sa 9,150. Kasi meron tayong bonus na 1,000. Okay? Okay. Ngayon, try natin i-click yung paid. So, mark paid. So, pag pinindot mo to, ibig sabihin, binayad mo na yung sahod. Okay, so wala nang pending. Ngayon, punta ka sa employee ledger, makikita mo lahat ng cash flow ng ating pasahod. So, click dito sa select stop, makikita mo. So, cash advance, deduction, bonus, and payroll. So, ito yung ating total na credits to pay 1,100 gawa ng may bonus. So, 1,100. 11,000 pala gawa ng may bonus. Pero, may deduction tayo na 1,850. Okay? Gawa yan ng absent, gawa yan ng cash advance, at gawa yan ng SSS PhilHealth and Pag-ibig. So, ang natira na lang ay yung sinahod natin. Okay? So, magkano yung total na sinahod natin? So, makikita natin yan sa dashboard. So, 9,650. Tama ba? So, check nga natin. Saan ba makikita yun? So, hindi nakalagay yung total So, payroll, payslip, all. Paid. Ito. So, 9,150 yung total na sinahod natin. Okay? So, yun yung ating staff and payroll. So, alam na natin kung paano to gamitin. So, maybe on our next video, punta na tayo kung paano naman nagkikreate ng products dito sa ating system. Okay? So, putulin ko muna yung video dito.